Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading, weekly ganap ngayong January 13 to 19, 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at mag-comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. And thank you sa lahat ng mga hindi nagsiskip ng ads. Thank you for your support. Okay, Aquarius. Let's see. Weekly energies, weekly ganap for Aquarius. What is up? To the sea. I think you're going to deal with your emotions ngayong week na to. Some of you merong mga pwedeng may pinagdadaanan kayo ngayon emotionally sa relationships ninyo or just within yourself na dati iniiwasan yung harapin. So ngayon, you are finally dealing with it. And then you also have flexible. So ito ay pagiging adaptable. Na yes, may mga challenge, pero alam mo kung paano mo dadalhin yung problema or yung challenge na yon. Yin energy. This is about accepting, receiving. So, maaring you are being more open to new opportunities. This is also your sensitive side, yung emotional side mo na maaring nung dati hindi ka ganun ka nagiging emotional or parang na acknowledging your emotions kahit na halimbawa meron kang iba sa inyo merong difficult situation na you just keep it to yourself kahit na kailangan mo ng taong makakausap. And sometimes nagbi-build up kasi yan yung emosyon na yan na hindi mo nailalabas or nasasabi sa iba. Siyempre, kailangan piliin mo rin yung mga taong kakausapin mo regarding your situation. Kasi pwedeng, that they might take that against you. Yung mga taong mapagkakatiwalaan mo lang to be more vulnerable. And kung wala talaga, iiyak mo lang. Oo. Di mo yan kailangang iwasan kasi ikaw rin yung mahihirapan na magdadala ka ng ganyan. So, this is about surrendering to the divine. Anything na hindi mo kontrolado, you're going to surrender. You have the 7 of Swords. Oy, nako, Aquarius. Merong trust issues dito. Siguro meron yung iba sa inyo na-disappoint kayo sa isang tao. This can be romantic relationship or someone na akala mo ay totoo sa'yo, yung pala. No. Yung pala siya pala ay Nako. Someone, pwedeng meron sa inyong nang iwan sa ere or parang hindi pinahalagahan ang inyong nagawa para sa kanya. Parang hindi niya binigyan ng importansya. Oo, yung iba rito kaibigan. Oo. Ito yung tipong akala mo kaibigan mo siya, yung pala meron lang siyang gusto sa'yo na benepisyo or gusto lang siyang makuha sa'yo and then yung nakuha na niya, wala na siyang pake. Ang sakit, 'di ba? Some of you naman, pwedeng may kinalaman sa pera to na meron kang pinagkatiwalaan na investment or like isang tao na akala mo alam niya yung mga sinasabi niya tungkol sa negosyo na yan, pero hindi pala. So, ang ending, parang ikaw yung naiwan sa ere. But even so, like what I mentioned kanina, meron at meron pa rin naman nakasuporta sa'yo, na naiintindihan ka, and that is your family. That is someone who is, very close to you. And ngayon, you are, maingat ka talaga ngayon. You are setting boundaries. You are protecting yourself, protecting your energies. Ooh, may coffee, no? This is about ending.
ending a situation. Some of you, pwedeng may challenge kayo pagdating sa anak ninyo. Yung iba lang naman ha, kasi pwedeng, kung malalaki na yung anak nyo, like adults na, pwedeng feeling nyo na-disappoint kayo sa ginawa niya. Kasi pwedeng may inaasahan ka sa kanya tapos hindi mo pala siya maasahan sa ganong bagay. So, sa nakikita ko rito, you want to heal. Gusto mo mag-heal from this situation. And I know it's hard na ngayon, agad-agad, but it's a process. As long as you're open to that, merong mga tao na supportive sa'yo, naiintindihan yung situation mo, then, ito yung time na mas kailangan mong lakasan yung loob mo. Yung iba sa inyo, if wala kang mapagkakatiwalaan ng mapagsasabihan mo, pwede ka mag-journal. Writing down yung nararamdaman mo, or, kahit ano pa yan, isulat mo. Para mailabas mo siya. I also see here na merong may mabubunyag. Oo. Parang, na-realize mo na ito palang taong to ay may hindi magandang intentions towards you. Yung iba rito may mabubuking sa conversation, or mayroong taong magsasabi sa'yo na, uy, si ganito, sabi niya ganito ka daw. Someone is doing things behind your back. The bigger picture, take a step back and gather your thoughts and feelings. Yes. So, ito yung panahon na hindi ka rin magpapadalos-dalos sa mga actions mo. Na kung hindi mo alam yung gagawin mo, you just need to pause. Hindi mo kailangan sumugod ng hindi mo alam yung gagawin mo. Divine timing. Oh my God. Good things come to those who wait. May mga bagay man na hindi mo pa nare-receive sa ngayon. It is because pine-prepare ka for something great to happen. Para pag dumating na yon, you can handle it. Kaya mo na siyang i-manage. So, intay-intay lang. Okay? For example, 'di ba? Naghihintay ka ng trabaho. So, sa ngayon, pwedeng akala mo, ready ka na, pero hindi pa pala. Let's say, wala pa palang mag-aalaga sa anak mo, or wala ka pa palang maayos na matitirahan kung makuha ka sa trabaho na yon. So, pine-prepare ka for this great opportunity na parating sa'yo. So, you have to be patient. Okay? For as long as nagawa mo na yung part mo, nagawa mo na yung dapat mong gawin, then all you have to do is to wait for that opportunity. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.